Good morning everyone, my name is Jamie D. Casaverde at ito ang 5 gawin ng komunikasyon at epekto nito. Number 1, aktibong pakikinig. Ito ay pagtuon ng atensyon at pagpapakita ng interes sa sinasabi ng kausap. Number 2, paggamit ng statement, pahayag na nagsisimula sa ako. Sa halip na nagsisimula sa paninisi na lagi mong ipahayag ang damdamin at pangangailangan mo. Nababahala ako kapag dahil kailangan ko. Number 3, pagpuputol sa salita. Ang pagharang o pagpasok sa usapan habang nasasalita pa ang kausap. Number 4, paggamit ng body language na sarado. Mga senyales na hindi napikipag-ugnayan. Number 5, masyadong pag-over-generalize. Paggamit ng mga salita tulad ng lagi ka na lang o hindi ka talaga ever. Pag nagdudulot ng away, hindi tumpak at nagpapakita na hindi mo nakikita ang kabuuan ng sitwasyon. Action plan para sa mas epektibong komunikasyon. Number 1, mag-focus sa pakikinig. Sa susunod na 5 usapan, huwag magsalita agad pagkatapos ng kausap. Number 2, sanayan ang statements. Kung may hindi ka gustong isang sitwasyon, gamitin ang formulang nadarama ko ang damdamin kapag ang sitwasyon at ang kailangan ko ay aksyon. Number 3, pagpapatibay sa sabi ng iba, validating. Pagkilala sa damdamin o planaw ng kausap kahit hindi kasang-ayon. Gamit ang poses at pagbigkas na naintindihan ko ang nararamdaman mo o magandang punto yan. Number 4, self-correction sa maling salita. Kung nahuli mo ang sarili mo na gumagamit ng lagi o hindi, kailangan itama agad. Halimbawa ay ang ibig ko sabihin naritong nakaraan ay araw ay